So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin ang pagkapanis, ng politika ng mga Duterte sa Davao. Alam nyo, sa totoo lang, di baling matalo ka na lang sa mataas na posisyon, kunyari presidente, vice-presidente, senador, pero yung mismong sa lugar ninyo, ikaw ay magiging itchapuera, abay parang pangit yun. Parang literal na sinusuka ka na nga ng mga kababayan mo. Sinuka ka na nga ng taong bayan, pati ba mismo sa sarili mong bayan, sa sarili mong lugar, ikaw ay sinusuka na rin ng mga tauhan ninyo. So ngayon nga po mga minamahal, nakikita nyo naman yan, no? Yung survey ng Social Pulse Philippines. So, mapapansin ninyo na itong si Nogales, 43%. Diba? Tapos sinundan naman ni former President Duterte with 38%. Ito namang si Bishop Rod, 15%, si Tan, 2%, at si Julie Jonathan, 2%. Oy, by the way, itong survey na to, mga minamahal, latest to latest survey, month of February 2025, from February 11 to February 27. And yung number of respondents ay 2,000. So, mayoralty, preferences, pulso ng bayan, 2025 election, City of Davao del Sur. O, kamustahin kaya natin mga minamahal kung si Baste kaya ang tumakbo bilang alkalde dyan sa Davao. Diba? Kasi ganito talaga yung plano dyan. Basa na natin yan. Alam naman natin na itong si Digong, tumakbo lang yan para iligtas yung kanyang anak na si Baste. Kasi wala talagang laban yan kay Carlo. Walang laban yan kay Carlo Nograles. Walang bilang yan. So ngayon, para may twist, para may thrill din at mahirapan itong si Carlo, diba? Si Carlo Nograles, abay inilaban, itinapat itong si Digong. Kasi kung si Baste, hindi naman yan mananalo. So, ang game plan dito, mga minamahal, pag nalalo, kunyari lang, pag nanalo, itong si former President Duterte bilang alkalde or mayor dyan sa Davao, tapos yung kanyang vice mayor ay si Baste, magsuswitching yan. Paano switching? Magre-resign, mga minamahal itong si Digong. Kasi ang sasabihin niya dyan, matanda na ako, di ko na kaya, gusto ko nang magpahinga. Kasi lagi nga yung sinasabi ni Digong matanda na ako, gusto ko na magpahinga. Di ba, nanggaling na din yan mismo sa bibig niya. So ngayon, syempre medyo may bilang pa din naman kahit papano sa politika. Itong si former President Duterte, abay sinasamantala na nila kasi wala naman yan si Sara. Wala yan kung wala yung kanyang ama. Si Pulong, wala din yan kung wala yung kanyang ama. Si Baste, mas lalo pa yan. Wala ang kanyang ama. Kaya tingnan nyo yung mga senador ni Digong. Diba halos lahat, diba nakakabit yung pangalan sa kanya? Kasi wala nga sila kung wala si Digong. Sira yung kanilang political career kung wala si Digong. Gets ninyo, mga minamahal? Kung wala si Duterte, sirang-sira yung mga political career na mga yan, hindi sisikat yan. Diba? Si Digong, kay Digong lang sila kumakapit Now, ito nga si Digong, hindi pa nga naglilibot-libot dyan sa Davao Alam niyo kung bakit mas inuuna niya dito sa sa mga senador niya. Kasi nagmamakaawa nga paano ba naman kasi pag natalo, yung kanyang mga senador, may impeach, mga minamahal, itong si Inday, kaya nagmamakaawa siya. Hindi pa to naglilibot si Digong, napapabayaan niya na yung politika niya diyan sa Davao, kakasalo nga dito sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. By the way, mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, ang game plan na to, kapag nanalo itong si Digong, magre-resign yan. Tapos sasabihin niya na, may sakit ako, hindi ko na kaya, matanda na ako, gusto ko na magpahinga, ugod-ugod na ako. Magre-resign yan, mga minamahal. Magre-resign itong si former President Duterte bilang alkalde kung sakaling manalo at ipapalit niyang mayor itong si
Baste Duterte. Diba? Ipapalit niya ang mayor yan si Baste. Alam na natin yan. Kasi malabo naman talagang manalo. Si Baste, dito kay Nograles, kay Carlo, kahit nga din itong si Pulong sa first district ng Davao, malabong manalo kaya, no? Kilala niyo si Migs? Oo. Si Migs Nograles, ha? Malabo silang manalo dyan sa mga Nograles. Oo, kaya ang ginagawa nila, itong si Digong, kapit sa patalim. Diba? O, tatakbo, mambababoy, tapos magre-resign. Alam na natin yan. Diba? Pero tingnan nyo yung survey, survey doesn't lie. Kita nyo, nangunguna si Carlo Nograles. Okay, baka may magsabi, bayad. Okay. Kasi ganito mga minamahal, kapag yung survey hindi pabor sa kanila, sasabihin nilang bayad yan. Kami nga, kung ano yung lumabas sa survey, tinatanggap namin Sinasabi lang namin na yung respondents, ganito ba? Hindi na kami nag-ano Di ba, maliban na lang sa mga bias sa survey firm. So ngayon, sa nakikita ko, ay wala na to si Digong. Kumbaga yung kanyang star sa politika, laos na. Ano na? Kupas na. Di ba, kumbaga sa larawan, kapag matagal na, kumukupas, kagaya din ng politika ni Digong, kupas na. Wala, gising na yung taong bayan Di ba? Ngayon, nakikita na. Tingnan nyo yung San Juanico Bridge na binuo ni former President Edralin Marcos Sr. Ilang taon na nagagamit natin. Diba? Sobrang daming taon na. Yung pinagawa ni PBBM na tulay doon sa Ilocos, sobrang daming taon na nagagamit. Pero yung pinagawa doon yung nakaraan, yung bridge, diba? Na bumagsak, yung sinasabi nila, salamat FPRRD sa tulay na to. 3 taon pa nga lang mga minamahal bumagsak na. Paano ba naman kasi? Diba? May bulsang nangyari. Ba't hindi natin tanungin si Mark? Diba si Mark tahimik lang? Siya yung nag-construct doon, diba? Paano kasi sinabutahe? Diba? Salamat FPRRD pa more pero bumagsak. Diyos ko po. Diba? Nakakaloka. Kaya itong si Digong, malaking budol. Diba? Madaming galit na sa kanya. At unti-unti na yan nalalaman ng taong bayan. Diba? Kaya si Digong ngayon, nag-iimutok sa galit. Kasi sirang-sira na yung pamilya nila dito sa politika. Kaya galit na galit siya. Kasi ang gusto niya mga minamahal, siya lang yung maganda yung image. Gusto niya siya lang yung mabait. Diba? Pero yung totoo, grabe, napaka-worst pa sa worst. Ayaw sa korupsyon pero tumatataktak ng napangaraming pera ng mamamayang Pilipino. Tama ba yun? Diba hindi? Wala na. Sabi ko nga sa inyo mga minamahal, wala na yan si Digong. Kaya tingnan ninyo. Ungas sila sa Davao. Wala na. Talagang na sila dyan sa Davao. Panis na yung kanilang pangalan. Ngayon, makikita ninyo. Si Carlo, siya yung nangunguna, 43%. Survey doesn't lie talaga. Imagine na, yung mga tao, kaya hindi ma-introduce itong si Sara Duterte na mga tumatakbong alkalde dyan. Kasi nga, mabaho na yung pangalan Ayaw din nilang madungisan yung kanilang pangalan. Kaya tingnan ninyo. Diba? Walang gustong mag-endorso kay Sara. Kasi ayaw madamay sa issue ni Sara Duterte. Diba? Kapag in-endorso mo yung magnanakaw, parang magnanakaw ka na din. Nagpo-promote ka ng mga pagnanakaw sa kaban ng dito sa ating bayan. Kaya walang nag-endorso kay Sara Duterte bilang yung mga alkalde, yung mga alkalde dyan, walang nag-endorso sa kanya. Paano kasi? Paris na yung kanyang pangalan. At saka imagine nyo sobra 40 plus na mga kongresista din dyan sa Davao ang bumoto ng yes. Mga minamahal, para ma-impeach itong si Sara Duterte. Kaya hindi solid yung Mindanao dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi sila solid. Hindi sila solid sa mga Duterte kasi bulgar na yung kanilang ginagawang panluloko sa taong bayan. Alright, mga minamahal. Anyway, yun lamang po. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.